on the world of hormones. So that's my focus. Ano ba yung difference ng endocrinologist nurse tsaka diabetes nurse? Dito kasi sa UK, siniparate nila yung diabetes sa endocrine. Although Diabetes, in diabetes. Kasi sa panahon ngayon, maraming sakit related to endocrine. Yes. And actually, that's one of my advocacy, to raise awareness. Interesting, no? Oh, interesting to. It's New Year, you want to do everything, you want to do a lot of things, but always remember that you only have one body, so you have to look after for it. General endocrine nurses usually look after all the hormones. So that's from the pituitary gland, Okay. and then you have the thyroid, at the back, the parathyroid, Yeah, parathyroid. and then you have the adrenal glands, which are on top of the kidneys, then the pancreas, diba? Tapos ovaries. Yung ovaries Wala. What's up mga Nurse Squad? This is Siege Manto. I'm your digital nurse from London. And I'm EJ Abariantos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Nurse Show Season 2! Hello everyone! So, first of all, Happy New Year to all our nurses and to their families, sa mga audience namin dyan na nanonood ng The Nurse Nurse Show. Happy New Year from the Nurse Nurse Show family. Yes, Happy New Year, bro. Happy New Year. Happy New Year po sa lahat. And hope we start the new year right. Yes, And- perfect. And bro, kasi New Year ngayon, ano yung New Year's resolution mo? Lo, Wala. Sinabi ko ito last year eh. ala, iba yung last year, iba man ngayon. Wala, I just want to be healthy, bro. Yun lang naman. yes. Kasi lagi akong kumakain ng bawal. Alam mo na, masarap ang bawal. Sarap ang bawal. Ikaw? Ako feel ko gusto ko magpapayat, bro. Hindi ka naman mataba. Feel ko lang mataba ako, pero I think I can do better. Lalo na sa diet and exercise. So, yun yung i-goal So, ko for maintain this mo na. year. Mag-gym ka na the whole year. Oo. Huwag Pero ka na, ano ako, gym, huwag ka na mag-mintis. Oo. Okay. Tapos bro, it's 2026, ibang year na naman. Pero dito sa London, kita mo naman yung weather, bro. Very gloomy pa din. Yes. Nalalamig ka ba? Ako? Oo naman, bro. Especially yung dumating ako dito, like before. Kasi pag December and New Year, parang 3 times mo lang makikita yung sun, Araw. yung Sa araw. summer So, lang, no? di ba? Malungkot. Malungkot. Ikaw? Pati yung heart ko malungkot. Heart ko malungkot. Hindi, pati yung alam mo yung pag gloomy, parang yung mood natin down, nakaka-depress, di ba? Lalo na ngayon kasi Pasko, tapos New Year, of course, na-miss mo yung family mo. So medyo nakaka-down pa din. Pero buti na lang, may The Nurse Nurse Show. Ito yung papasaya sa atin, di ba? Pag nalungkot kayo, manood lang kayo ng The Nurse Nurse Show. Yes. And balita ko bro, yung guest natin today, he'll be talking about hormones, he'll be talking about mood, and also yung weather natin, how our weather affects our mood and ang lives natin dito sa UK or wherever you are sa mundo na malamig, like maybe Canada or US or anywhere in Europe. So, saktong-sakto yan for this season, ang guest natin ngayon. Correct. No? So bro, let's introduce our guest for today. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's do our Nursing Handover! Yung guest natin for today, he is a 34-year-old nurse. He loves to ito yung ADLs niya, Activities of Daily Living. He loves to travel. He's a former soccer player. Wow! And enjoys unwinding with Netflix and creating his own dishes. So, ang diet niya po, napakahaba. Full Filipino diet. Diagnosis niya is thyroid whisperer syndrome because he is always balancing the highs and lows of life. So, nursing care plan to educate people about the purpose of hormones in our everyday life. So, let us all welcome Nurse Aldons! Hello, Aldons. Kumusta, Aldons? Thank you so much for coming sa natin sa podcast. How are you? No, thank you. Grabe, it's such a privilege to be the guest here today. Especially it's the New Year, grabe. Happy New Year, by the way. Happy New Year to everybody, sa lahat ng mga listeners and viewers. Ayun, so I'm so excited to be here and share whatever I can share sa inyong lahat. Oo. Pero, privilege. before tayo mag-start, kasi tinanong ko siya ng New Year's resolution. So, Yeah. ikaw, Aldons, what is your New Year's resolution? Yung, ito is so funny nga kasi last year, sabi ko, this year, 2025, sabi ko, I will lessen my traveling, tapos magsisave na ako, and then I will work on my fitness.
Pero syempre, hindi nangyari yun. Ang nangyari, opposite. So sabi ko, siguro this year, sasabihin ko, the other way around. para I will opposite. travel a lot. Perfect. perfect. O, di ba, may natutunan na kayo, guys. para kumbaga, iba yung nangyayari. Yeah. So Aldons pala. With an Ano S po siya. Yeah. With an S. Marami kayo? Minsan dumadami Aldons. pag naulanan. Pag kaya Aldons, no? So, Pero yung Aldons to parang medyo like, bakit may S? Bakit nga ba may S yung Yeah, Aldons? medyo mabang kwento, pero short story. So, bali yung name ko talaga simula nung lumaki ako. Simula bata hanggang high school. Aldous talaga. So, I had Aldous. 2 names. So, Aldous Carlo. Oo. So, Shout out sa mga Mobile Legends. Shoutout sa mga Aldous Mobile user Legends. dyan. Number 1, Aldous UK. yeah. So, sabi Okay. ko sa mom ko, ba't Aldous? So, Aldous pala is from the origins niya is wise. Tapos, Carlo is Italian name for a man. So, wise man. Yung pala. Tapos, after high school, pagdating ko ng college, sa birth certificate ko sa NSO, Aldons pala yung nakalagay. Baka yung yung murag Naging N. N. So, yung sa pag-type, syempre, si ate na nasa di ba? Nasa admin. Or baka yung sunulat Kumakain habang Yung nagtatype. typewriter. Baka yung sunulat ng nurse Aldons talaga. Kasi minsan yung nurse nagsulat or yung patient. Ang nangyari pala is sa local registry, Aldous. Okay. Pero pagdating na sa national, yung pagka-type niya mali. Okay. So, N yata yung nalagay, tapos sinapawan ng U. Di syempre. Sana national Yeah. government ayusin niyo yung So dahil na-explain mo na yan, Aldous, Aldons. Yeah, yeah. So, saan ka ba nag-umpisa? Pakilala ka sa ating nurse squads. So, I'm originally from, Negros Oriental, Philippines. Oh, shout out. So, Anong shout city? out sa mga taga-Kawitan, Santa Catalina. Oh, shout out. Proud Kawitanon, Santa Catalina. And proud Yan. Bisaya. Yeah. So, if hindi nyo siguro yan masyadong kilala yung lugar namin kasi it's not really a tourist area, no? But if you know Dumaguete, it's south pa ng Dumaguete yon. So, from Dumaguete, you have to travel like 2 hours. Okay. Yeah, 2 hours by bus. And then, from there, that's where I studied Nursing. grade school, tsaka high school. Tapos nursing, pumunta na ako ng Manila for college. Sa Manila ka pala nag-nursing. Bakit nursing yung pinili mo? Nursing, bakit ba nursing? So, Choice mo ba? Choice ko siya. Choice mo talaga? Which is, I'm actually blessed to have that option, di ba? Kasi syempre, like, I don't know sa inyo. Anong naka-influence sa'yo? Bakit nursing? Kasi Yeah. Anong nakain mo? Anong nakain ko? Good question. siguro may auntie ka na nurse. Sa side ng mom ko, wala kaming medical field. Siguro, meron kami mga nurses, pero sa, second cousin. So, sa kapatid ng lolo ko. Basta sa relative mo, meron Relative ko. So, doon naman sa side nila, yung maraming nurses. Ganyan. Okay. Pero sa side ng mom ko na family, yung medical area, hindi siya ganun kasikat. Okay. So, either teacher or mechanic. Sa mga guys, mechanical side, Engineer. automotive yung mga Automotive. So, anong year yan? Anong year ka nag-nursing sa Manila? 2007 ako nag-aral. Okay. Tapos, nag-graduate ka niyan 2011. 2011. Batch kami, bro. Batch kayo. Batch 2011. Oo. Matanda kayo sa akin 2 years. Wow. After mo ba nag-nursing, nag-work ka Work agad doon. as a nurse or anong pa naging work mo? So, after ko mag-nursing board exam, tapos apply. So, parang tambay for 6 months. Pero ginamit ko yun para like, to do training, yung mga ka-cannulation, BLS, ACLS, mga ganyan. Sa ano ka na yan? Sa Manila ka na nag-experience niyan? Manila na talaga. Tapos, so ano ba, March, tapos August, di ba, yun yung board exam. Oo. Kasi June ka nag-take, di ba? Tapos, pagka February yun, nag-start na ako sa St. Luke's. February, anong year? 2012. St. Luke's, BGC. Oo, global. Ang daming mga daming kilala tayo sa dyan, UK ba? Si Manong George, diba, nagkwento siya, nag-ano siya sa St. Luke's. Yung isa sa mga namin Production dito, team natin, si Wendell. si Cusinars. Si Cusinars, sa ano. Friend ko yan. Friend mo yan. yan. Dito lang din kami na naging friends. Ang sad Okay. ang sad naman ng life mo compared sa Anyway, Di yata namamansin yan doon sa St. so Aldons, Joke lang, Wendell. ilang years ka nag-work sa Philippines? Yeah, so nag-work ako from 2012 to 2015 as a nurse. Okay. Tapos nag-work ako sa Accenture. Call center. BPO. Call center. BPO. But no, Call it's center. back office. Back Yeah, okay, office. back- Pero bago ka back office. yung nurse ka, anong area mo sa St. Luke's pala? Endoscopy. Oh, parang kami. Endoscopy. So, Pero shoutout mo sila. shoutout sa mga sa ano dyan, endoscopy nurses sa St. Luke's Global. Okay. Bakit nagkaroon ka ng gap, nag-call center ka? Di ka tuloy?
Kasi ang nangyari nun, yung mom ko na-diagnose ng Parkinson's. Tapos, ang mahal ng gamot, di ba? Hindi kaya ng sweldo. 14,000 lang sweldo ko per month sa St. Luke's. Okay. Tapos, ang gamot ni mama, 14,000 a month din. Ubus doon lahat. So, mas mataas kasi sa call center. Kasi ang 14,000 parang 15 days mo yan sa call center noon. Call center, oo. Pero, at that time, yun yung ginamit ko na way. Kasi sa call center, back office kasi siya. So, kota-kota lang. Okay. Tapos ka na, wala ka nang gagawin. So, marami akong spare time na mag-review for IELTS. Nag-plan ka na mag-abroad noon. So, doon ko naisip na parang, okay, may opportunity ako na mag-review for IELTS. Okay. But your goal that time was, is it UK or US? No, actually, wala talagang balak mag-abroad. Okay. The reason why, to answer the question earlier, yeah. ba't ako nag-nursing, is I want to become a doctor. Pre-med. Paras din pre-med kayo. ko Paras na. din kayo. So, yung Baka gusto sabihin mo, mag-take ka rin ng biology kasi ako before. biology dapat iti-take ko. Oh. So, yun nga, biology dapat iti-take ko. Tapos sabi ko, ang problema nito, kapag after ko biology, baka wala akong work. Tama. Pang-pre-med talaga siya. Tapos baka hindi ako matuloy sa medicine, baka hindi yun meant to be for me. At least, after 4 years, may trabaho ako. Kasi, Tingnan mo ako, nag-nursing, second course. Second course na nurse. Second course ka rin sa nursing. So, marami kasi akong narinig na ganung mga kwento din. So yan, yun nga, yun nung nag-IELTS ka, wala kang plano mag-abroad. Bakit ka nag-IELTS? So, at that time, nag-IELTS ako just in case na parang, okay, pagkailanganin. Kasi Plan B. So parang sa UK, sa Australia, tapos yun yung kailangan. So, I was like looking at NCLEX sa US. So yun yung mga kinoconsider ko ba? Kasi kailangan na para kasi yung gamot ni mama, it's so expensive. Tapos, wala namang ibang, ako naman breadwinner sa family. So, Okay. so yeah. So, kwento mo, paano ka napunta ng UK? Yeah, so merong advertisement at that time. Sa Parang TV? sa Facebook. Facebook. Ito. Yung tanong namin kasi palagi namin tinatanong. So, anong agency mo? ASC. ASC, same tayo. ASC. ASC Global. Mabuhay, ASC. Shout out sa ASC. Shout out. ASC Manila. Yes, yes. Anong trust na apply mo? So, yung ESASEX NHS Trust sa Eastbourne, Okay. yun talaga yung parang nag-attract sa akin. Parang, Bali yun yung ad na sinabi, nakita mo. Yun. Yung ad, sabi ko, uy, maganda tong lugar na to kasi malapit sa dagat, gano'n, seaside. Tapos ganun. Kasi sinesearch mo, di ba, kung saan yun. Tapos, hindi naman masyadong malayo sa London, may direct train line, ganun. Tapos, sabi ko, sige, i-aim ko talaga to. So, nag-IELTS ako ng mga March, ganun. Tapos, magko-closing ang application sa, yung EST is parang end of April. Tapos, sabi na, sige, tapos pumasa ako sa IELTS. Tapos sabi ko, 7 pa that time? 7 all, no? 7 all. 7. Mahirap. Mahirap Time yung nyo. 6.5 na grabe ako. yun. Pero ginamit ko nga yung time ko na nasa call center Para para review tsaka review. ano din. Nag-self-review lang ako eh. So, tapos talagang tutok talaga, ganyan. Very disciplined. Kailangan disiplina mo kasi... Teka lang bro, that was, what year ba yan? 2015. So mga nauna ka dito talaga sa UK. 2016 ako dumating. Yung first batch yun ng nurses dito na dumarating. 2016, after... yun. Kasi naalala ko dun sa ESH, parang pang-apat kami sa mga parang nakarating, pero parang month lang. Court 4 kayo. So, nung dumating ka dito sa UK, saan ka nilagay? Anong area ka nilagay? Ito ba yung gusto mong area? So, ito ngayon, kasi endoscopy ako sa Pinas, di ba? So, I really love endoscopy. Tapos, parang gusto ko na maging nurse endoscopist. Parang yun na yung parang naka-project sa utak ko. Tapos, or magiging nurse anesthetist. Yun yung mga pathway na tinitingnan ko na. But I think, tapos, pag-interview doon, sabi, that's great. We're gonna give you, there's an opportunity. You can work in endoscopy kasi we also need staff sa endoscopy nga daw. Tapos pagdating ko dito, sabi sa akin, we're gonna put you in acute medical unit. Sabi ko, wala akong kaalam dyan. Tapos parang gagawin ko dyan, di ba? Kasi parang ward siya, di ba? Step down ng A&E. So, tapos yung mga... AMU ba ng AMU? AMU, yeah. Tapos yung mga kwento pa ng mga ibang Pilipino is parang mahirap dyan, parang ganun, it's so stressful. Di ba? So, I don't know if you've worked din sa AMU. Hindi, Bank. ako. A&E, Nag-bank ako before. sa'yo. yeah. So how many years ka dun sa sa unit na yun? 1 year and a half. 1 year lang. 1 year. Sa Eastbourne. Eastbourne. So, 1 year and a half. So, lumipat ka after 1 year. Saan ka So, lumipat? after a year and a half,
Parang kasi naging repetitive na lang yung, parang naging routine. Parang robot Parang na, yung no? mga pasyente namin, paulit-ulit UTI, di ba? UTI, tapos mga confused or alcohol intoxication, di ba? Ganun. Ito, So because I want something na I can develop myself even more. So parang, tapos may nag-open ng endocrinology, nurse specialist sa area, doon sa Eastbourne din. Okay. So nag-apply ako. Tapos ayun, nakuha naman ako. That was band 6 na. So 1 year ka lang ng band 5. 1.5 Oh, galing. Oh. Tapos band 6 na. Band 6. So. Yun yung maganda bro kasi may mga ibang ibang mga nurses dito sa UK na kakarating lang nila. Oo. Tapos parang nagdadalawang isip sila mag-apply ng bansis Oo. kasi ay baka kailangan patapusin yung 3-year contract or kailangan pa nila ng more experience. But Nasaya tayo actually, sa yeah. Pilipinas kasi bro na parang yung maraming mas senior sa'yo. Yeah, yeah. Oo. Yeah. Tsaka sa Pinas, di ba, parang kailangan may referral ka or parang palakasan. Parang Backer ka na. dito, you have to apply it. Yeah. Pero, di ba acute medicine ka? Mm. Meron experience ka ba sa endocrinology? Wala. So, atapang-atao ka pala. Atapang-atao, no? Oh, so Yeah. ano lang talaga, lakasan lang yung loob. Exactly, Oo. yeah. Yun ang importante dito. Yes. Tapos ang ginawa ko nun, parang nag-bank din ako sa endocrine. Kasi meron silang bank shifts. Tapos, ang trabaho kasi ng endocrine specialist nurse dun sa Eastbourne is ikaw gagawa ng mga diagnostic tests. Oh. So, I don't know if you're familiar with like short synactin test, yung to check yung adrenal Loading. function, Ah. yung mga Oo. ganun. Ano yun? Ano yun? Ano So, yun? yun yung parang common na ano eh. Oo. So, bali, gagawa ka lang ng test. So, outpatient siya. Right. Yan, So, tas- Monday to Friday. Monday to Friday, yeah. Although bumaba yung sahod ko nun kasi, di ba, band 6 nga, pero Monday to Friday, wala kang Pero net mas differential. mas less stressful. I would say that it's less stressful. I think ang naging hindi ko nagustuhan sa AMU before is yung shifting. Kasi yung night shift Night talaga, shift. nababaliw talaga ako sa Hindi ko night na kaya shift. night shift. Kaya Yeah. pa night shift, bro. Oo, hindi na. Ako, hindi ko na din kaya night shift. Iba na yung, kasi pag sa trabaho ko ngayon, sa endoscopy, kahit matulog ka ng alas 2, basta gabi yung tulog mo, Oh. okay pa rin. Pero, Kasi night dapat pag night shift, pag night kasi Pero dapat siya- ano. bilib ako sa mga nag-night Oo. shift pa rin. Oo, kasi tulad ni, yun, walang tulog. Galing. Isa sa production team na yun, walang tulog, pupunta dito, di ba? Shout Bilib out ako sa kanila. mga night shifters dyan. Shout out. Shoutout sa inyong lahat. So, back to endocrinology. Yun na yung Back to ano, endocrinology. yun na yung pag-usapan natin. Yung specialty Nemo. Yun na ako. Before that, para sa kaalaman ng mga nanonood, ano ba yung difference ng endocrinologist nurse tsaka diabetes nurse? Okay. Dito kasi sa UK, sineparate nila yung diabetes sa endocrine. Diabetes, Diabetes. Although if you look at in theoretical way, endocrinology is the Covers all. overarching, Yeah. diba? The definition, and then under that, diabetes is only one branch of endocrine disorder. Oo. Pero tungod kay daghan kayo ang diabetes and subtypes of diabetes. Ang dami, no? So, because of that, sineparate nila into That's correct. one yeah. specialty. Yeah. So, So, ikaw on the other side. ako on the ka. other side. Okay. Oo. So, ano yung talagang focus nyo? So, depende on what you do. So, general endocrine nurses usually look after all the hormones. So, that's from the pituitary gland dito. Okay. Okay. At the back of your eye, sa base ng Maliit, no? tiny pea-sized gland. And then you have the thyroid at the back, the Yeah, parathyroid. parathyroid. And then you have the adrenal glands which are on top of the kidneys. Then the pancreas. Diba? Tapos ovaries. Ovaries. Wala. Tapos testes, diba? Ganun. Fresh pa yan sa'yo kasi NCLEX passer. Eh. Ay, hindi. Oo, syempre. Ito na yung class, bro. Fresh pa din yan. Charot lang. Yeah. So yan yung major glands Okay. sa katawan. Interesting, Oo, no? interesting to. Kasi sa panahon ngayon, maraming sakit related to endocrine. Yes. And actually that's one of my advocacy, to raise awareness Oo. of different types of hormone disorders, especially when it comes to the pituitary gland, Yeah. Okay. the adrenal glands, ganun. Yes. Sige, ano mga meron sa... Gusto kong pag-usapan, bro. Kasi- Kasi very interesting talaga bro, yung topic. pero no? before siguro tayo magano, saan ka na ngayon recently nag-work?
So, Alin? 2022, Oh. nag-move ko sa St. Bart's. Oh, shout out St. Bart's St. Hospital. Bart. St. So, Bart's Hospital. from, Hello. nakatira ka sa Eastbourne ngayon. Yes. And you travel every day. 2 to hours. St. 2 Bart's. hours, yeah. But it's, ano naman, okay Grabe, naman. no? Yeah, Parang- okay naman. Para ka lang nasa EDSA, no? Oh. There's no Eh, difference, Oh. diba? At least diretso. At least walang tigil diretso yung Exactly. train. Oh, Kaupo ka naman sa train, Ah, diba? yeah. Yeah. So, yun, anong same yung specialty sa St. Bart's? Yeah. Endocrine. Pero Okay. Band 7? Band 7. Oh, band 7 na siya, congrats. bro. So, band 6 ka sa Eastbourne, now band 7 band ka na. 7. Pero mas ano na ako dito, mas nag-subspecialize pa ako. So ano within endocrinology. So, ano na ngayon? So ang focus ko ngayon, I look after people with disorders sa adrenal glands. Oh. But mainly benign adrenal disorders. Yun, so, Yan ba yung mga paka-wrong ako. Yung mga sayad, hindi. Hindi mali No. pala. So if you heard of Addison's disease, Addison's. Yeah. Ano ba yung sayad? inappropriate Yeah. antidiuretic hormone. Oo, hindi pala yun. No, no. Okay, sorry guys. Sa hypothalamus, ano yun? Hypothalamus pala. Akala ko dito sa aldosterone. So, adrenal disease. Pero minsan may secondary type din yun pag sa kidneys. Ay, diabetes. But we Yun pala changed, yung pala yung isip ko, DI. bro. Di but ba? we changed the name now. Ano na ngayon? It's not diabetes insipidus. It's called AVP deficiency. Meaning? Meaning it's arginine vasopressin production deficiency. Ah, okay. Oh, I learned something today. So, Kaya they always associate it with diabetes mellitus. So, Tama, no? yeah. Bakit naman kasi yung name? Kasi every time na mo adto sa ospital, adto nagbisaya. every Actually, time Bisaya ka pa kanina. every Okay time lang. patients come to go to the hospital and then they will say I have diabetes insipidus, then they will start checking blood sugars. Oh, do I need Ay. insulin? Hindi kasi pag Yeah. sabi ko sa diabetes insipidus, Parang, alam mo yung, I know. Pero that's a good thing no, na they Iba, change. iba yun. Kasama ba yun sa Pilipinas? Tingin mo change din nila yun yung name? It's international, worldwide yan. Right, But I don't know how it's been applied in other countries. But definitely in Europe and US, we did it. so more on ano ka ngayon? Mga hormones, ganun. So ang role ko ngayon talaga as a CNS sa adrenals. So I monitor patients with adrenal disorders, preparing them for diagnostic tests. So mainly, for example, screening for primary aldosteronism. If you're that, so yung adrenal glands, di ba, nagpo-produce yan ng hormones like the cortisol, the aldosterone, and then you have your DHEAs. So yung sex steroids mo. But mainly yung aldosterone, if you have overproduction of this kasi, you can have high blood pressure and low potassium. So Okay. if you remember yung renin, aldosterone, angiotensin system, yung RAAS activation, Yeah, ganun. So aldosterone is one of the main component sa regulation ng blood pressure sa katawan natin and salt and water balance. So may mga tao na if they have like a tumor in one of two glands or even like hyperplasia, so Increased posibleng production. and it can cause like high secretion of aldosterone. Yeah. And then ang mangyayari kasi pag it's too much, despite of giving blood pressure tablets, yung common like na binibigay, mga ACE, di ba? Oh. ACE yung inhibitor. Arimipril, amlodipine, tama. despite of that, it's difficult to control kasi it's the aldosterone na sobrang taas. Iba yung cause ng ano. So you have to go to the root cause. So, Okay. bro, para sa mga nanonood natin kasi yung Yeah. iba hindi nurses, ano ba yung yung sakit niyan sa specialty mo, yung mga common na Okay. diseases? So I think for now, sa kung ano yung talagang dinideal ko, one of the common ones yung sinabi ko is yung secondary high blood pressure. So mainly yung symptoms on is high blood pressure. If you are young, like especially 30s, like early 30s, usually between 20 to 45 years old, if you have you have high blood pressure and you are taking at least like 2 to 3 medications, then make sure that you go to your GP and be screened with possible secondary type of high blood pressure. And then especially if you have low potassium, so pag pinacheck yung blood, bababa potassium nyo, or if you're having symptoms of low potassium like cramps, ganun, Like cramps, yeah. fatigue is very common sa secondary hypertension, pagod ka lagi, and then some of them even like gain weight kasi fatigue ka lang, ganun. So di ba, so make sure you have yourself checked. There's other condition as well called adrenal insufficiency, so yung Addison's disease. It's very rare for Asians. I don't know, wala akong masyad. It's not so common sa Philippines, I think. But Addison's disease is an autoimmune disorder, which is the adrenal glands is destroyed by your own body, and then and then it doesn't produce your cortisol, which is your natural steroid hormone, and also it doesn't produce aldosterone hormone as well. So ang mangyayari dyan, dahil wala kang production ng hormones na yun, we will then replace you
with these hormones. And symptoms of that will then have, you will then experience low blood pressure, Opposite. low energy, same Oh. fatigue, and ganun. And if you're not treated, then you can be at risk of a life-threatening event called adrenal crisis. Yeah. And that's why if you have the symptoms, most of the time people get diagnosed with this condition kasi they end up having collapsing episode, just fainted. They lose a lot of weight, like really thin despite of like how much you eat. And then for people as well, they will have like a skin pigmentation, so you got really tanned. Even like in a pero sa atin kasi normal tan naman tayo. But if you see an Addison's disease patient, they're really really tanned. Yeah. So Nakita ko yan sa sa episode ng nasa Netflix anyway. Yun. Yeah. May question So, ako. I talked a lot. Ang dami no, ang dami pa lang Dahil ko nang sinabi. Pero that's good na you mentioned kasi sa mga viewers natin dyan, lalo na sa mga nasa UK or nasa US, at least alam natin na dapat pala natin i-use talaga yung GP, yung service to Absolutely, service, no? yeah. Pero how, dito sa UK or sa mga malamig na countries, how do you think the weather can affect yung hormones natin sa body? I think weather has definitely a lot of impact. Parang it's not just kasi hormones kasi it's one of the main things na naapektuhan. So one of the hormones, if you're familiar with serotonin, there's Happy hormones? Tama ba? Ay, hindi pala. happy endorphin pala. hormones. Tama. Yeah. So there are actually studies na because of the weather, pag walang, kasi yung light kasi yung nagsistimulate Yung sunlight, no? Yung sunlight, yeah. Kung walang sunlight, kaya naiunuuso ngayon yung mga yung light na artificial na nasa team mo. I just don't know kung ano talaga yung Effect na yung pinaka ano dun. Pero ang advice talaga nila ng mga experts is you should go to like sunny places. Kaya mag-travel Okay. tayo sa mga So Yeah, kaya pala travel pag, actually is very kaya pala pag winter, meron mga tinatawag na yung seasonal depression. Affected Yeah, ba so- yun ng So, hormone? natawag na seasonal affective disorder. So, dahil bumababa yung happy hormones natin kasi kulang ng stimulation. So, tumataas ang melatonin production. So, Okay. kaya parang pagod ka rin lagi. Parang gusto mo lang laging nakahiga. Parang ganun, natutulog or something. Yeah. Kasi, ang ripple effect din nun is, syempre, dahil yung mental well-being mo, parang depressed ka, you don't want to go out. So, ang mangyayari is, wala kang activities, so magigain ka rin ng weight, ganun. And then the rest of your body clock will be affected. So, we have this, so may nag-explain sa akin before na professor, and yung expertise niya is on sleep. So, sabi niya, we have a major clock, lang parang body clock sa brain. Tapos, all our cells and organs have also like mini clocks. So, pag nag-reset kasi yun, automatic, the rest will reset as well. Now, the thing is sometimes, pag nag-reset yun, minsan, yung iba, hindi nag-respond. So, yun. Yung ibang organs. Yeah, so, kaya nagkakaroon ng parang desynchronization sa of parang the body clock nila. Yeah. Ano naman yung bro? Very famous yung sasabi na hormonal imbalance. It's very kasi yun general term. General term. So anything na, syempre, by the name itself, diba? Anything that is not balanced in the hormone side of things is hormonal imbalance. So, for example, if you have problems with the thyroid, tapos kung mataas yan or mababa, that's a hormonal imbalance. If you have high levels of cortisol, which is, I don't know if you know about Cushing's disease as well, or Yeah. Cushing syndrome. So yan, so pag masyadong mataas yung cortisol mo, that's also hormonal imbalance. So ang goal talaga ng glands natin is to balance everything. Yeah, pero kasi minsan, dahil sa lifestyle natin, dahil sa environment, Diet. it's so difficult, yung body natin is trying to really, working so hard to balance things. Diba? Alam mo yung mga matatandaan na, nag-hormonal imbalance lang yan. Oo. Ngayon nga uso, di ba? I don't know if nakikita nyo sa social media, minsan may mga parang sa TikTok na parang, ay, nag-hormone imbalance ka, baka mataas lang yung cortisol mo. Diba? Ganon. Pero, what do we really understand about cortisol? Diba? Ano ba talaga yung cortisol, Ano ba bro? talaga yung cortisol? Ano ba talaga So, yun? cortisol is a steroid hormone that is secreted sa adrenal glands. So, our body has own We steroids. produce our own natural steroids. So, hindi to yung ini-inject Inject na, ng panaga-bodybuild, diba? bodybuilder, Oo. ng ganun. Pero it works with your body clock. So, meaning, when you wake up in the morning, yung pituitary gland mo sa dito, yung sinabi kanina, it will secrete a hormone called ACTH. Tapos, yan yung magsistimulate sa adrenal ACTH, glands. ano meaning? Wait lang, ano meaning? Adrenocortical. Sabi ko ba? Oh, tama.
It's so long. Anyway. Adrenocorticotropic releasing hormone. Oh, basta yun. So, niya-stimulate niya yun. So, Tapos, so i-release ng kasi si hypothalamus magsasabi sa pituitary gland na mag-release ka ng ACTH. Tapos si ACTH gigisingin niya ang adrenal glands mo. Sumpay, mga sila. So tinatawag natin yan na hypothalamic pituitary adrenal axis. So yan yun. di ba yung parang lahat ng parang messaging center, di ba? Yung hypothalamus, di ba? Hypothalamus. Oo. Yan, di ba, pag sabi na I love you from the bottom of my heart, hindi yun totoo, di ba? Dapat I love you from the bottom of my hypothalamus. Kasi yun talaga nagsasabi ng message. Yeah. Anyway, sige bro. Tuloy mo. Nasingit lang. Cortisol, tama yung pa cortisol. yung cortisol. Tama ba yung di ba, pag kulang ka sa tulog palagi, nag-increase yung cortisol levels? Yes, totoo yun. There's a element of truth on that. Yeah? So, ang nangyayari kasi, when you wake up in the morning, you need that cortisol for your energy. It boosts your blood sugar level. Ganun. So, kaya mataas siya pagising. Kasi yun yung requirement mo Okay. to To function. keep you going for the day. So, cortisol without it, you can't live without it. Okay, so usually nag-range siya ng mga about pag tinetest namin sila in the morning ng 9 a.m. nag-range siya between 250 to 500. Average Ang cortisol. cortisol. What's the normal, bro? Yun yung average. Ay, average. So iba-iba. Iba-iba. So yung mga tao na parang their body is used to like level of 200 when they wake up. And it's fine, you know. May iba na parang slow din yung pagtaas like instead of like spiking straight away, parang gradual, ganon. So, kaya minsan siguro yung iba, parang pagising, hindi mo nababangon, ganon. So, baka next time, pag tamad ka magtrabaho ba, sabi pag nag-off sick ka, like, yung cortisol levels are Pag-check 100. Joke. Yeah. So, yun. Tapos, after lunch, nagbababa na yan. Bababa na yan siya. So, mga nasa mga 100. So, importante talaga ang cortisol sa katawan natin, bro. Importante yun. Yeah. So it also promotes like muscle growth in cortisol. That's true. So it has a lot of function talaga. So the question yung sinasabi mo kanina, like when you're doing exercise, kasi it's also called fight and flight hormone. Yung cortisol. So kapag nag-exercise ka, parang siyang adrenaline, no? it's Fight or different. Fight or flight. Same sila ng kind of name. Pero may label. fight or flight. Pero kasama yan. So kapag stressed ka, the adrenaline will go up for your blood pressure. Nasa adrenal glands din yan. Yan. Tapos, yung cortisol mo tataas. Tapos, yung thyroid hormones mo din tataas. When you're stressed. Yeah. So, anong kailangan gawin para yung cortisol mo? Diet, exercise? So, diet, I think cortisol, ang magiging problem siya pag chronic yung stress. Or halimbawa, yung wala kang rest sa katawan. Tayo, chronic So, stress. that's why it's important to have at least 7 to 8 hours of sleep. No? Yun. 4 hours lang ako. 5 hours ako today. Yeah. So, importante Pero talaga minsan kasi yung parang 7 hours pag talaga. alam mo pa ang body mo, pag nasanay ka na. Oo, Minsan tulog ako ng 2, gising ako ng 6. Ganon din ako. Tapos pinsan, naman, nakatulog ako ng 11. 11. Six Basta pa 6 pa rin. Ako din, same tayo, bro. Oo. Yeah. Ko sanay ito yung Sabi ng mga experts, may nabasa din ako na gusto ko ito siya may Oo. ano. Totoo ba yun? Yung body mo? Sige, yung body mo laging Balik ka lang. gumigising ng 6, yun na yun. No, Body you clock can mo. reset it. Paano i-reset? You can reset it. Kasi you have to look at ano bang ginagawa mo Prior pag to sleeping. before you go to sleep. Okay. 2 hours before you go to sleep. What Yeah. do you do? Computer, Cellphone. cellphone. Cellphone, diba? That's white Cellphone. light. So Oh. it's not good. Okay. Are you watching anything that will trigger Kung ano lang. Yeah, so Kung ano. so there are lots of advice na parang dapat 2 hours before you decide to go to bed is you have to make sure that you do calming things. So relax ka na dapat. Mag-yoga. Ay, di ba? Mag-YouTube ka, yung calming sounds. Calming sounds. Calming music. So like reading a book, ganon. So, bawal mag-phone 2 hours before. It's advisable. Sige, may question ako sa ikaw ba? Di ba, no? Mahirap kayo, It's so no? difficult, but ako kasi mabilis ang makatulog. Ano siya natulog? Okay. Huh? Ikaw, anong oras mo? Average. 11 na yung latest. Pero pagka-off ako, kinabukasan, yun. Pasaway talaga So, ako. anong gumigising? Honestly. 11 ka anong gising? Pero tulog. pag off ako, gumigising ako ng mga 8. So Pag kung tutulog ako ng midnight, gigising ako ng
7 to 8. Pag normal, kasi malayo ka pa eh. Anong oras? So, 5? mga 5. Oh, so, dapat 10. So, Tulog 7, na ako. 8, 9, 10, 11, 12. Wait lang, so paano i-reset? Nasagot mo ba yung tanong? Yung paano i-reset? Oh, yung Kasi gusto ko talaga balik i-reset. So, have you heard of na it takes 21 days to build a habit? Yeah. So, dapat you have to stick to that calendar. So, you have to set like a time na itong time na to, dito ka matutulog ka. Tapos, gigising ka. Ito yung alarm clock mo. So, halimbawa, kung nagising ka halimbawa, isinet mo siya na you go to sleep at 10. Yeah. So, dapat 9:30, nasa bed ka na if you feel na, if sometimes like 30 minutes take you to go to sleep, diba? In short, yung ginagawa mong ritual, gawin mo maaga. Oo. Kung nag-cellphone ka lagi, gawin mo maaga. Gawin maaga. Oo, sige. Tapos, wag ka nang black tea or coffee 2 hours before, ganun. Smoke. No. Yeah, smoking talaga is not healthy. We know that. Diba? Hindi ako nag-smoke ha. Yeah. So, tapos, ito din, don't eat heavy. Naku. Sa gabi. Masarap pa naman matulog pag Ako nagugutom ako pag mga midnight na bro, bago matulog, gutom. Kaya matulog tayo before midnight para hindi tayo gutumin. Ibang usapan din yan. We will talk about it some other time. Yeah. Kaya bilib ako alam mo yung mga nurses natin na nag-shifting. Di ba? Binabawin nila yung tulog nila. Yun yung mahirap sa ward, di ba? Kasi nag-night shift sila. So, nag-change yung mga yung body Kaya, clock nila. yun talaga yung isa sa mga reason kung bakit nag-change ako ng pathway. Lahat naman tayo siguro. I think so. Lahat tayo? Lahat. Wala tayo night shift, tayong tatlo ngayon. And there's also studies na they compared night shifters versus those who are day shifters. Anong kinompare nila? And they looked at yung cardiovascular risk. Oh. But it's not just like 5-year study. Oh my God. So parang, so doon nila nakita na yung night shifters are more at risk in developing diabetes, heart disease, high cholesterol. So yun. So kaya alam nyo na. yeah. Baka naman. and they said na actually, sabi nga nila, so paano yun? Kasi, di ba? Paano pag night shifter talaga ako? Paano kung yung talaga trabaho paano ko? ko talaga ma-help ma-avoid yun? Kasi syempre, wala akong makagawa, di ba? So, ang advice ng mga sleep specialist is yung 7 hours na sleep, na quality sleep, is very important. Di ba? So, kung halimbawa, matutulog ka during the day, make sure na talagang sarado, talagang blackout yan. Na walang light. Yeah. Para Tuloy-tuloy yung tulog. Kasi para kang nag-change ng time clock mo di ba? Para yung body mo hindi nalilito. Kasi kung may ray of light yan dyan, yung body mo sabihin, parang araw to. Tapos, so maapektuhan yung quality ng sleep mo. Kaya minsan, pansin mo, I don't know, I experienced before, na ang tulog ko lang 4 hours lang sa day. Kasi may ray of light na pumapasok sa bintana. Yung ganun. Pero ang problem din kasi sa mga night shifters is yun yung challenge. Yung halimbawa, night shift ka this week. Next week, day shift ka na naman. Tsaka meron din long day, night, or night off, long day, ganun. Schedule. Meron sa Pinas, night off, long day. Di ba? Yeah. Pero you can also help in terms of preventing yung complications niyan to eat healthy. And, kasi ang tendency sa atin sa mga Pilipino, pag night shift ka, magdadala kayo ng kung ano-anong pagkain, di ba? Para mag-stress eating ka pa. Stress eating ka pa, di ba? So, healthy eating, tapos exercise din talaga. And also, don't forget, sa mga night shifters, is yung vitamin D. Yeah. Kasi di ka na maaarawan. Yes. Okay. And that's the other thing na I want to mention as well, especially sa weather natin ngayon kasi it's winter time, 'di ba? Walang sun. So we often really don't think about it na yung vitamin D. Actually nung bago ako dito, hindi ko inisip kasi naman tayo take ng ganyan sa Pinas eh. Tama. Kasi we can get vitamin D sa food. Sa food din, mga eggs, ganyan. Pero sa atin may araw lagi. But here actually, if you're low in vitamin D, you can also have depression. So you feel really low mood. And I had that experience like after a year. Grabe, parang feeling ko na parang sobrang lungkot lang. Alam mo yun, parang hindi ko naman like parang reason, like, ako ganun. malungkot, as in, malungkot talaga. Tapos parang gusto ko lang umiyak. Wala namang rason. Walang rason, no. Madaming ganun. So, kailangan pala mag-vitamin. Tapos parang after few days, sabi ko, i-blood test mo ako dun sa hospital. Tapos, Hindi naman ito ginawa. So, nagpa-blood test. Tumawag sa GP. Kasi sabi ko, I'm feeling really low and things like that. Tapos, yun, blood test ako. Tapos yung vitamin D ko was only 20. 20. So, dapat kasi nasa mga 55 and above. Okay. Tapos, lalo sa atin, mga
darker skin Skin tone. color. Oo. So yeah. So, kailangan din ng vitamin D for, di ba, calcium absorption. Yes. So, kaya maraming, dito sa UK, maraming nagkaka-hip replacement. Kasi, pag winter, walang Osteoporosis. sunlight. Osteoporosis. Walang Pero vitamin di D. ba yung vitamin D nabibili lang siya sa tindahan? Over the Over the counter, counter. yeah. Vitamin D replacement. So, kailangan pala pag winter, mag-vitamin D tayo. Vitamin D, yeah. You can play around different strengths, like 4,000 to 1,000 IU. Pero pag clinically deficient ka na talaga, usually they will give you 10,000 units for 1 week, every week. Tapos after that, after ko mag-take, I feel better. Tapos parang sabi ko, ito pala yung dahilan. So sometimes, is yung hindi natin alam na these vitamin D is actually a hormone. Connected ba yan, vitamin D sa, sa cortisol? Parang affected ba? Hindi naman. Wala silang direct. Walang direct, oo. Yeah. Pero syempre, kapag low mood ka na, then magre-respond na yung ibang hormones mo na parang, okay, they will try to like uplift you and things. So, parang halimbawa, stress. Yeah. Diba? So, fight and flight, tapos chronic stress ka. So, yung cortisol mo continuously elevated. So, pag flight and flight kasi, yung cells din natin nagpa-fight and flight mode. So, ano bang gawin mo kapag stress ka? So, pag stress yung katawan mo, they try to hoard yung food inside your cell. So, they will store fat. Kaya ka tumataba. Kasi they will store the fat. Yun yung fight and flight. So, yun yung kaya sinasabi nila, mataas cortisol mo, kaya ka tumataba. Ganun. So, But it's not necessarily. so ito na nga Aldons. Kasi we talk about the different kinds of hormones, no, tsaka yung mga vitamins and all. What, especially sa mga nanonood dito, ano yung advice mo na gawin nila, let's say mga activities or we'll talk about diet or anything na let's say related na sa work nila para ma-improve, para yung hormone nila sa body nila is maging maayos or normal. I think ang katawan naman natin has like its own brilliant way in balancing things. Yeah. Even if you don't necessarily parang so, alam mo yung picky on what you eat. Conscious, Yeah. I think what's important is you eat a balanced and healthy meal, Okay. and then you do mild to moderate exercises. So even doing Walking, 10 simple walking, mo. 30 minutes of walking Tama. a day, so that will already help in terms of like stimulating your cortisol, the thyroid, and Yeah, metabolism based on metabolic rate, increasing it. Yeah. Obviously, like there are certain hormones or minerals that you need, diba? Like calcium, potassium, mga ganyan. Pero kasi ang nagkaka-problem nandun is if there is an actual problem. So kung halimbawa, you are actually you are trying to eat healthy, balanced diet, you're doing exercise, but then you're still not losing weight. So there's problem there. Then you can go to your GP and say, can I have my thyroid checked? Maybe it's my thyroid is not working properly, because thyroid is very responsible in terms of metabolism. Lalo kung, di ba, pag hypothyroidism, Yes, Kasi low hypothyroid. low metabolism. so tumataba. Yes. And then ang cortisol naman, if you have excess of it, it's actually not a straightforward case. Cushing's syndrome, Cushing's disease is not a straightforward case. It's one of the rare diseases as well, and it's really difficult to diagnose. But the symptoms can be clear, especially if a specialist looking at you. So you have the moon face, you will have the purple stray dito sa abdomen mo. Then yung associate nila yung shape ng katawan ng tao in lemon and stick. So it's like, imagine there's a lemon, and then you put stick on the top and then the bottom. Yun ang So katawan ganyan, mo. kasi nag-aaron ka ng muscle wasting. Tama. Yeah, so ganun yung through cortisol excess. Plus you have the buffalo hump and things. Yeah. So but in terms of the effects of hormone imbalances, how to make sure na it's still, within, to help our body get that right balance is good sleep, good quality sleep, good and balanced diet. That's very important. And also I also have to mention actually that we have a lot of products that we use in the market that can be endocrine disruptors. So there are lots of chemical based Sige, ano yan, bro? like shampoos, mga sabon, ganun. So if you can select those less chemicals type of, or that's why organic is so in at the moment. So yeah, so just make sure sometimes we pick up the cheapest in the market.
Diba? Yeah. Pero puno ng chemical to Pero eh. puno pala ng chemical na pwedeng makapag-cause ng hormonal imbalance. I mean, I can't really tell you the specifics kasi there are like quite a few Lots. lists and they are very scientific. So, yes. But if you search like kung ano yung ingredients nung ginagamit mo from deodorants, soaps, shampoos, yeah, so, May epekto pala yun, bro. Grabe, no? yeah. Kaya pala uso na lang yung mga organic type. Yes. Don't oh. panic, it's Yeah, organic. Don't kaya panic, organic. Yeah. Mag-organic lang Ang tayo. ganda. Ang daming, ano, no? Pero kaya nga, importante talaga na yung mga tao, alam mo yung pag pumunta ka ng GP, parang, I feel this is parang wala silang gagawin. So, you have to, I think I need this one. You have to, ano ba, sabihin mo, push the GP. Kasi, prevention and early diagnosis is better than Cure. ka na sa cure, o diba? Ayun. Yeah, kasi minsan, yung mga, I wouldn't say minsan, but most of the time, the symptoms of hormone imbalances are very vague. And it can be associated as well with other conditions. Yeah. So, ang usual na gagawin ng GP is screen ka dun sa common conditions. Oh, hindi dun sa, ano, Yeah, sa pero hormonal. kapag ka na-clear ka dun, tapos meron ka pa ring symptoms, Doon na yun pupunta. then baka naman, di ba? So, yun talaga yun. May iba kasi pag nag-screen ng GP, tapos, ito wala pala, tapos, parang, hindi na sila babalik. Like, wala, ano kaya to pa? Baka ano lang. So, Diba? you have to. And I think common din yan sa Filipinos na parang we just get on with life. Especially na sa Philippines kasi mahal bayad ng mga Yeah. test. Dito Masama. nga libre. Parang Minsan na- tamad na yung nakatamad mga tao. Lalo na sa Pilipinas may bayad. Kasi pa. tatawag ka sa GP. Hindi, it's matagal din. Sumagot. 8 a.m. Oo. Puno na. Oo. Di ba? Diba? Anyway, may tanong ako Aldon Sam. So, let's talk about depression and you know mga suicidal attempts, especially during winter kasi feel ko dahil sa gloomy weather, madami talaga nade-depress. What do you advise for people to do during winter para ma-okay yung mental health, uplift, yeah. There are actually a lot of things that you can do. Pero syempre, it's very individualized kasi depends on what kung ano talagang gusto mo din gawin. Yeah. I think make sure that you have other activities apart from your work that you do. You can talk to your friends. Make sure you have as well like at least one trusted friend that you can talk to. And don't be afraid to speak out. And I think that's one of the problem din no, na parang if we feel something, especially when it comes to mental health, we feel a bit aloof to talk about it. Na parang we just want to solve it on our own. But in the UK, we're actually very lucky because there are lots of non-government organizations or non-profit organizations who are willing to help and they are confidential as well. So I don't know if you heard of Samaritans. Yeah, Samaritans. And then if you are feeling like really suicidal, there's also we call it Shout UK. Shout. Yeah, Shout UK. And you can just text Shout and then you send it to, I think, 85258. So yun yung number. And then you text there and then immediately they will call you free of Talking charge. therapies, Yeah. And then they will advise you. And then you can also call NHS 111. But I think if you can afford to like go to a sunny place Yeah. during winter time, even like for a week, do it. It's Pero still off worth sick ka na doing. mental health. Yeah. Pwede. Sister, kailangan ko talaga ng And mental then health sometimes, there's sunlight here. It's not Some- like gloomy the whole 6 months anyway. If there's One sun, day lang naman. take advantage of it. Kaya Go yung for a mga walk. kaya yung mga British people na pag Yeah. may sun parang piyesta talaga lumalabas So, talaga. Go for a walk, go for a run. Yeah, so so exercise mo na rin. You go Mahirap for a kasi pag jog. winter, lalo na pag day shift ka, papasok kang madilim. Pag uwi mo sa bahay, hapon, Ayun madilim na. Yun ang mahirap. Pero may mga time naman na Pag timing day lang. off, di ba? Pag day off, oh. Pag day off. So ayun na nga Aldons. May question ako sa iyo. Isang tanong, isang sagot. Oh. So without explaining Okay. your answer ha. Yung question ko is kung papiliin ka magtrabaho as a nurse, saan mo gusto? Sa UK or sa Philippines? Philippines. Dahil dyan, magbabalik ang The Nurse Nurse Show Show! Season 2. At, Nagbabalik ang The Nurse Show. yes. So, kanina, nag-usap tayo about hormones and all. And I believe, that one of the things na pwedeng maka-help sa atin in terms of your mga depression and all is travel. Yeah. Ako personally, I like traveling and you like traveling, right?
Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Oo. Kasi magastos mo travel pag family Oo, mo. kasi Mga single oo, lang. kasi yung ikaw syempre Oo. kasi you need to consider your kids, 'di ba? Kasama. Time. And si Aldons, Si Aldons daw. mahilig ka mag-travel, 'di ba? Yeah. Yeah. Yes. So, Ang addict. adik, may tanong ako. Oh. Ilang countries na napuntahan mo? Kasi may panlaban ako dyan sa'yo. May panlaban ako. Sige. Sige. Although yung iba, tatlong beses yung iba. Mga 17. 17. Yung kakilala ko kasi 34 na yata eh. 34? Wala pa. 6 months ko. 33. 34 na next week. Next week lang. Alam mo talaga schedule ko, Siyempre. bro, no? Wow. 34 next week. So, Importante yung pag-travel, no? Maganda, ano yun kasi, sa mental health, Na-improve yung cortisol. yung mood mo, yung diba, mood. it uplifts your mood. Tsaka ano din, yung excited. endorphins, serotonin. Serotonin, Kasi exactly. Ako pag travel ako, bro, like, ang saya-saya ko talaga. Oh, di ba? Tapos pagbalik ko ng work, sad na ako ulit. Siyempre, reality. I don't know if that's true kasi may nakita akong recent post na ano daw, yung Na-refresh? Sweden, Ah. they prescribe travel Oh, as prescribe ng... parang i-prescribe sa travel Doctor? kapag sa depression. Oo. Kaya minsan tawag tayo GP, can you Oh. prescribe travel? Kaso, siyempre, prescribe travel kung wala ka pa naman Gastos mo, no? travel. Prescribe travel tas gastos no yan. Oo. Kailangan mo Yeah, ng yeah, bank shift or overtime so ganun pa din. Pero kasi isipin mo din kung hindi ka mag-travel, okay, nakasave ka nga daw ng pera. Pero kung na-depress ka, so you weren't able to work, tapos nagkaroon ka pa ng health issues, so anong mas pipiliin mo? Siyempre, Travel mag-travel. na lang. Diba? Tapos, habang habang bata ka pa, yung... Ano pa yun? Travel. Tsaka pa yung tuhod. Tsaka let's take advantage of nandito tayo sa UK kasi Oh, mura yung tama. mga flights Yes. compared sa Philippines na pupunta lang na Siargao 20K and all. Iba yung feeling pag magta-travel, nasa airport ka, yung papunta ka pa lang, no? Oo. Oh. Parang nakalimutan mo yung lahat, yung password mo Parang sa bahala. hospital, Bahala na kayo nakalimutan mo. dyan. Bahala kayo dyan. Basta no? ako mag-travel ako. Anyway, so let's play a game today. Okay. We have our icebreaker is nag-prepare yung mga production staff. Kinakabahan ako dito. Hindi ko alam Hindi yung rin game. namin alam. Kasi Ano yan? para surprise Oo. sa'yo. So, ready ka na? Sige. Okay. Okay. Let's do it. So, Aldons, ang game natin ngayon is Name the Flag. Kasi mahilig ka mag-travel. Si Siege mahilig mag-travel. Pag di mo nalaan-ulaan ni Siege, Sige. Sige. Anong premium? Premium? May Ang premium premyo ba? is trip to Yeah. Jerusalem. Trip to Central London. Trip to Central London Trip to via London, Central Line. Victoria. Kasi uwi ka, dadaan sa Central London. Kaya, Okay, ready ka na? Sige. Sige. First one. Ay, First, pakita mo sa sa camera. Okay. Ano yan? Espanya. Ang galing. Galing. Next. Okay, next. Ooh. Oh, alam ko yan. Alam ko to. Ano? Sweden. Sweden. Napunta ko ng Spain tsaka Sweden. Yeah, Spain numerous times. Okay. Mga ilan? 5. Anong pinaka-paborito mong lugar sa Spain? City-wise, Barcelona. Okay. But I also love Sevilla. Okay. Ito, kapunta ka na? Yeah, twice. Twice din. Okay. Galing yun. Ikaw? Ako? Ano sa dalawa? Oh, Ikaw, ito. kapunta ka Kapunta na. na. Ito. Ito, nung nanaginip ako. Madrid ako. Sa Espanya. Sa may UST. Yung baha. Kapunta Sige, ako. next. Next. Oh, no way. Yeah. No way? No way. No way. Napuntahan mo na. Hindi pa. Hindi pa. Bucket list. Ikaw, bro. Ikaw. Next week. Galing. Next week na, Napunta I mo mean, na to. Punta ka, no way. Napunta ko na lahat. Napunta mo ito lahat. 3 points for Siege man to. Okay, 3 points per season. Next. Galing. Ayan, alam ko yan. Ano? Jamaica. Ang galing nyo na. Napuntahan mo na. Hindi pa. Bro, Di wala pa. pa. Wala pa napuntahan dyan. Yung chicken lang. Okay, next. Ooh. Is this, Thailand? Correct. Yeah. Wadika. Kapukha. Napunta ka na? Yeah. Ako. Like, kami dyan. I remember, nag-mission trip kami for 2 weeks. Wow. That's the second, kasi nag-via Malaysia kami. Napunta ba ito? May mga missionary from the Philippines. Missionary ka pala? Nagturo kami ng English sa mga... Wow. Isang point pala ako. Spain ka pala. Thailand. Nagpamasaya ako sa Thailand. Nagpa-Thai massage lang ako. So, bumalik akong Pilipinas. restaurant. Oo. Next one. Ooh, is this Morocco? I know, Albania. Correct. I Yan. haven't been to Albania. Napuntahan ko na to. Napuntahan ko na to. So far, napunta ko Kasi walang visa. Maganda. Hindi, napunta ko na. Ay, Albania. ang Albania, parang Quezon City, bro.
Talaga? Oo, pag nandun ka sa, nakalimutan ko yung sentro nila. Tirana. Parang Quezon City, pero kasi may mga karinderya sa gilid Actually, correct. Para May sa mga Manila. karinderya sa gilid, may ukay-ukay, pero nagbabantay puti. Para sa Manila talaga. Sabi ko, parang Manila talaga. Bumaba ako, tapos bilis ako sa karinderya, sa mga gandang mga Mga nagbabantay. Project 8, mga Oo. Parang ganon. Next. Anyway, yan. France. Yeah. Siyempre, puntahan natin to. France. Favorite mo? Lagi na. Next. Sakto lang. There are places. Mamaya na yung favorite mo. India. Hindi. Yeah. Napunta mo na, Hindi pa. bro. Nakapunta Hindi ka na? pa. So, hindi pa ako napunta ng Jamaica tsaka India. Di pa ako Hindi napunta. pa. Napunta. Wala pang mintis, no? Oh, wala pa. Netherlands. Yes. Hindi. Si Sitcha, punta na dyan. Amsterdam. Amsterdam. Next. Mag-ano ako? Turkey. Turkey. Yeah, I've been Puntahan to Turkey. Yeah. Saan? Istanbul, Cappadocia. Madaming, Yung may ano? madaming, Yung may... hot air air balloon. balloon. Madaming fake sa Istanbul. Nakapunta na, bro. Sa Istanbul. Punta ako dito. Magpapaano Parang ako. Aladdin feels, no? Actually, Talaga? mas maganda doon. Maganda naman. yung Istanbul. Yeah. Tsaka gusto ko yung food doon. Yeah, masarap ang food. Mag-inquire ako ng ano. Pero sa- masarap mag-shopping talaga hair- doon sa hair- Istanbul. Oh. Hair transplant. Pabalik mo, madami Hindi ka naka makilala. Gipin mo. Hindi ka na makapasok sa immigration. Pagawa ko ng veneers sa Veneers. Turkey. Ayun. Next. Next. Ano to? Ooh, is this Czech Republic? Yeah. Czech Republic. Pupunta ako dyan next year. Prague. Prague. Maganda daw dito. Maganda tsaka mura lang. Prague, oo. Puntahan mo rin to. Oo. Grabe talaga siege man to. Is this Belgium? Belgium. Germany. Germany? Oo. Germany. Germany yan? Depende sa ano. Ano ba yung ano? Ano ba yung ganun? Germany. Pareho kasi ng kulay. Nakapunta ka ng Germany. Hamburg. Isa lang. Punta mo. Ikaw, bro. Madami. Ang dami. Grabe talaga sa siege. Ako dumaan lang yung train. Dumaan lang. Ha! Philippines. Philippines! Mabuhay! Mabuhay Philippines! Yes. Yeah. So, naikot mo ng Pinas. Two more. Luzon. Luzon, yeah, nakapag-Baguio na ako, nakapag-Sagada. Mindanao. Mindanao, Zamboanga del Sur ako. Ikaw, bro. Actually, madami din ako. Marami na? Kasi, actually, yung mama ko kasi mahilig siya mag-travel. So, sumasama ako sa kanya. Bata pa ako, 13 favorite pa ako. mo sa Pinas? Favorite ko, Siargao, I think. Ang napuntahan ko pa lang sa Visayas, Boracay pa lang. Oh, Di pa ako gusto ko magpa-Cebu. yeah. Nice. Oh, Gusto shout ko out pa pa Cebu. Ano ngayon, sunulog? January 19, sunulog. Isa yun sa mga gusto Pit kong senior, mga puntahan. Bisaya diha. Lalo na ngayon na marami akong kaibigan taga Cebu. Oo. Pero before, kahit wala pa, gusto kong punta. Last time bro, nag-interview ako dun sa sunulog. Nag-interview ako ng mga nurses. Talaga? Punta tayo doon sa Sige, interview tayo doon. Sa, punta sa tayo sa amin, Pinas. sa Dumaguete, Buglasan. Buglasan, yeah. Oh, ngayon lang, Buglasan, hello. Last two. Time's up. England. Nag-isip. Napaisip ko pa. Akala niya Switzerland. Akala ko Switzerland. Sino ba? Di niya nalaan yung taga saan siya. Ano yung favorite place mo dito sa UK na napunta? Ay, sa England na napunta? I'm torn between, Two lovers. two lovers. Between Lake District Hindi ko mapunta doon. or Cornwall. Ikaw, bro. Cornwall. Ikaw. Cornwall. Super Cornwall ganda. yan. Parang postcard. Yeah. Ako, I'm torn between Stratford and Bond Street. Joke lang. Seryoso. At lastly, China. China. I Napunta ng China. haven't been to China. Although I have Ako, relatives there. Napunta na ako sa may Jollibee doon sa Chinatown. Trafalgar Square. Yeah. Pero di ba ano ka? Chua kasi siya, bro. Oh, So, you're- Chinese ka, di ba? May One-fourth? relatives kami sa China. Saan doon? Sa may, I forget the province, pero I think Amoy province. Ano kaya amoy doon? No? We'll see. Pero marunong ka mag-Chinese. No, Yeah. no. That's good. Hindi. Thank you. Bisaya ra. Parang perfect score siya, bro. Oh, perfect score, bro. Pero panalo ka sa country, bro. Ano lang sa kanto? Marami kang napuntahan. Soon. Friend ko kasi yung gumawa ng game. Ay, nagsabi ka na, no? Nagsabi. Pero thank you so much. Ang galing-galing mo. And hopefully, mas madami ka pang countries na mapuntahan. Sama mo naman kami next time. Oo. Next time, tara. So, ayun na nga. Final words, bro. Yes. Ang ganda ng usapan natin ngayon. Lalo na bungad siya ng year 2026. Maraming matutulungan itong nurses. So, tayo kasing mga nurses, so shifting tayo, di ba? Iba-ibang shift. So, lalo na pag winter, malungkot talaga. So, for me, pag winter, tas malungkot kayo, of course, seek help, seek
sa GP. Tapos, importante talaga ang diet and you need to have enough sleep. Ngayon ko natutunan kay Aldons na kailangan ko talaga matulog ng yung tama. Okay, so yun lang naman. And yeah, Happy New Year to everyone and be healthy for the year 2026. Yun lang. Ako naman, same, copy-paste lang sa'yo, bro. Hindi, pero importante talaga yung katawan natin kasi sabi nga, di ba, our body is the temple of the Holy Spirit. O, di ba? Wow. Hindi, pero let's take care of our body. Kunyari, kung nasa mga countries kayo na malamig, na naka-depress, mag-talk lang kayo sa mga friends nyo, family, or consult your GP, tapos do some activities para ma-divert yung nyo, yung mga sports, ganon, mga outdoor activities. Ayun, tapos pag may mga iniinda kayo sa katawan nyo, always talk to your doctor. Huwag kayong mahiya kasi lalo na dito sa UK, libre kasi yung health service. So, tayo mga nurse tayo, minsan mga nurse tayo pa yung parang nag-hesitate na pumunta ng mga medical professionals, di ba? Pero just consult with your GP. And also, tayo as nurses also, maging sensitive din tayo, aware din tayo sa mga family natin kasi baka meron din silang nafe-feel na di nila alam, pwede tayo makatulong. So, yun. Thank you so much, Altons, for the naming natutunan today. And we will apply it sa daily lives namin. Yes. Ikaw, Aldons, anong message mo for our... Firstly, thank you so much for having me here. Such a great opportunity and privilege as well to share whatever knowledge I have, and especially to this new year. To our listeners, viewers, especially to the nurses, I think my main message is just be kind to yourself. I think, it's New Year, you want to do everything, you want to do a lot of things, you want to achieve a lot of things, but always remember that you only have one body, so you have to look after for it. And then don't pressure yourself so much, if you need rest, take time to rest. If you don't pressure yourself to get that weight loss of 10 kilograms in the next 6 weeks, if you can't achieve it, it's fine. There's a lot of time, but as long as that, make sure that you really pay attention to what your body is saying to you. I think listening to the body is the most important thing. And then again, just to echo what our hosts are saying, don't hesitate to seek help when needed, because what we're going to do here, we're all Filipinos, we're all nurses. I think we have to look after each other as well. Okay, thank you. Balita ko, nag-start ka na daw mag-content creation to Yes. raise awareness Yes. your advocacy. So, invite them. Yeah, where can we find you? Yeah, find me anywhere. No, I'm joking. Find me on Facebook. That's my name, Aldon Chua, and also on Instagram. Just my name, Aldon Chua, and also on Twitter. And I'm also on LinkedIn for my professional stuff. So you can find me anywhere, really, I think, on social media. And you can follow my page. I'm still in the early days of developing some videos and information about on the world of hormones. So that's my advocacy. Okay. So, ano ka na, bro? A hormonal Hormonal nurse nurse, from hormonal UK. nurse. I'm the hormonal nurse. Hormoners? Parang, okay. Hormoners. Dahil dyan, para to show our appreciation, meron kaming gift sa'yo. Pero Yeah. actually, ginamit ko na siya kanina. So, Yeah, this ito is yung simple token. limited Kunin ko na. edition ng Yeah. mug namin. Hopefully, Yeah. magamit Thank mo you. yan sa work. Every time na mag-coffee ka, remember mo, ay, Ma-remember mo na guest ka sa The Nurse nakapag-share Nurse ako Show. ng about hormones. It's a nurse show. Yes. Yes. So Thank you guys, very much, bro. Thank you. Thank you. Thank you. Please follow The Nurse Show in IG, Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for our long-form videos, of course. And also, guys, sa mga Cebuanos dyan, especially sa mga nurses na taga Cebu, see you guys. Parang motor lang. See you dyan. I'll be there sa Sinulog, January 17, Yeah. 19. This is a show created by nurses for you guys, for all nurses and non-nurses as well. This is the Nurse Show Season 2! Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga Ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is The Nurse Show. Dito ka belong.